week. So sino tong mga bago na tong para at least ma-shout out natin. So message lang kayo para ma-shout out namin kayo. So sino yung mga bago na yan? And so pwede kayong mag-comment dyan natin sa ating chat box. Ayan, para ma-welcome din natin kayo. Ayan, so si Leo. So, Si Ernani. So, ang bilis. Ayan. Ang dami, grabe. Ang dami. Wait lang, isa-isa lang. Ayan. So, ang grabe. Ang Si bilis. Delton, si Marvick, si Jocelyn, si Jeff. Yan. Ayan, si Joseph, Christine. Si Masheril. Masheril. Yan. So, sa lahat ng mga bago, Congratulations and welcome dito sa ating Team Genuine. Hindi natin mahabol ang bilis. So, ibig sabihin, padami ng padami tayo mga ka-Team Genuine. Ayan. Yan, yung mga luma ka, baka sumamayan. So, shout out sa inyo lahat. Ayan. And syempre, so, shout out, and syempre, i-congratulate din natin ako, Angeli, yung mga nakapagbawi na ng kanilang enrollment fee dito. Okay? So, sino yung mga nakapagbawi na ng kanilang enrollment fee? So, pwede kayo dyan mag-chat sa ating chat box para i-congratulate namin sa kayo. Okay? Ayan. Ayan. So, ayan, sino yan? Ang bilis ulit. Ang bilis ang sinabi na. Si Kimson, Leo, Jovelyn. Ayan, ang dami, ang bilis umakyat. So, ibig sabihin, ang dami na dito sa ating Team Genuine na nakapagbawi na ng kanilang punan. At syempre, hindi doon hihinto. Kasi nga, as time goes by, lalaki at lalaki din yung magpag-iinggap. At sa lahat naman ng mga hindi pa nakapagbawi, so tuloy lang sa pag-apply ng ating mga natututunan sa loob ng Team Genuine. Kasi one day, mababawi at mababawi din natin yan. Ayan. So next, syempre, i-congratulate din natin yung mga nagkakaroon ng achievement last November. So last month. Ayan. So, i-flash ko lang yung screen namin. Ayan. Congratulations din sa mga lahat ng umaten dito sa kayo ay nagawa niyo pa rin magbigay ng time dito sa ating online group coaching. So, importante na umaattend talaga tayo sa training kasi minsan yung mga sikretong malupit ng mga leaders natin, dito yan sinasabi kasi lalo na kapag hindi ka naka-attend pala sa team mo na attendan, diniscuss ni leader yung sikreto niya. So, yeah. So, bago natin, share muna namin sa inyo yung mga naging top performers ating team. Okay? Yan. Yeah. So, congratulations sa mga naging top earners last November 2021. Ayan. So, congratulations sa ating top 1 earner. Siyempre si Coach Dennis Duhapa. So, yung top 2 natin, si Coach Daniel Santander. Top 3, si Coach Luven Delica. And yung top 4 natin, si Coach Jemary Sumalinog. Top 5, Coach Junjun Certeza. And syempre yung top 6, so kami yung dalawa ni Coach Angeli. Ayan. Top 7, Coach Jake Abughaw. Top 8, si Coach Jay Balukan. Ayan, so congratulations sa lahat. And syempre, congratulate din natin yung mga top sales producers. Ayan. So yung mga top sales producers natin, top 1, si Ma'am Nerline tsaka si Coach Daniel Santander. Top 2, si Nelchat and then Dennis Duhapa. Top 3, si Cathy and Luven Delica. Top 4, Mark Ferre. Top 5, Maria and Abel Beludo. And then top 6, Jaisel Gumapas. Top 7, Jake Bughaw. Top 8, Earl Bean Fabian. Top 9, syempre kami ni Coach RJ. And then top 10, Danny Kirk Landigan. Yeah, so congratulations sa inyo. And syempre, no, i-congratulate din natin yung mga naging top sponsors last month. Ayan, so syempre yung top 1, truly yours. Top 2, Coach Junjun Certeza. Top 3, Brock Zenith Kurt Landingen. Top 4, Sis Michelle Menoria and Coach Jay Balukan. And top 5, Coach Angeli Hales. And syempre, i-congratulate din natin yung mga nagkaroon ng mga achievement last November. So,
Congratulations sa ating bagong 100,000 Club Achiever, Coach Jericho Sabala. Ayan, grabe. And then, next, congratulate natin yung mga 10,000 Club Achievers natin. Ayan. So, unang-una, congratulations, Sis Grace Saria. Then, congratulations, Bro John Lloyd Borda. Bro Marvin Camarin. And congratulations. And then si Maria Sheni Abordo. And lastly, si Sis Christine Dayan Aguado. So congratulations. And lastly, congratulations din sa ating 50K Achiever Club, which is si RJ Kapura. So, syempre, basta merong RJ. Hindi, joke lang. Okay. Baka magalit yung mga hindi naman. Ayan. So, sige. So, congratulations sa lahat ng mga nagkaroon ng mga achievement at yung mga top performers ng ating Team Genuine Academy. And, syempre, since nakaya namin lahat na magkaroon ng achievement, na magkaroon ng resulta, syempre, kayang-kaya din natin lahat yun. So, agree ba kayo doon, winners? Agree ba lahat? Agree? So, paki-chat nga dyan kung agree yung lahat. Ayan. Gusto naman leaders, pwede bang pakisuyo na lang sa mga lead natin or sa mga sumusunod na mga students natin na papasok pa lang. Ayan. So, syempre, ang daming nag-a-agree, Coach Angeli. So, grabe. So, matindi yung magiging topic natin ngayon kasi lahat ng mga nag-comment ng agree, I'm sure lahat yan magkakaroon ng resulta. Okay? Alright, so syempre bago tayo magsimula, no, ikikwento lang muna namin kung ano, yung short background namin. Okay? So syempre para naman sa mga bago na makilala tayo. Okay? So by the way, yun nga, kami dalawa ni Coach Angeli, nanggaling kami before sa isang company. Okay? So actually tumagal kami doon as ilang taon ka na ba doon? 5 years. Yun, almost 5 years sa company. And ako naman ay more than 2 years. Pero yun nga, sa kasamang palad dahil walang ganitong sistema doon sa previous company namin, walang step-by-step process, walang kumbaga, walang sistema, 'di ba? So, kasamang palad doon kami nalugi. So, ako usually nalugi ako doon so just imagine mga 200 to 300,000. Ang laking pera, ang grabe. Kumbaga, ang laking pera, kumbaga, sayang pag-isipin ko. Pero yun nga, iniisip ko na lang na kumbaga, parang investment na lang sa mga nagiging experience ko doon. And yun. And then, yun nga, si Coach Angeli, so almost 5 years, so just imagine. So yung lahat ng mga kita mo doon, di ba? So, yung kita, sakto lang sa gastos din. Break even. Break even. So, ibig sabihin, kasi iba kasi yung turo doon sa previous company. Unlike dito, napakaswerte natin lahat ng mga nandito sa loob ng Team Genuine kasi tinuturuan tayo ng tamang sistema, lalong-lalo na yung tamang pag-handle, tamang paghawak ng pera, di ba? So nakaka-amaze yun kasi dito lang talaga sa tulong ng Team Genuine, dito namin natutunan kung paano nga ba natin yung tamang paghawak ng pera at syempre kung paano natin palalaguin yung nagiging kapital natin dito. Tama ba, Coach Angeli, di ba? Tama. Hindi tayo humawak ng pera, wala rin. Kahit gaano pa kalaki. Yes, tama. So that's why last June 2020, so doon ako nag-decide na mag-enroll dito sa Team Genuine Academy. So nung nakita ko si Coach Carl sa social media, so sabi ko ang galing nito, ang galing ng coach na to kasi kumbaga siguro nakaka-relate naman yung lahat yung feeling ba na matutulungan talaga tayo, yung tulong, yung sincere na tulong, 'di ba? So lahat siguro naka-experience naman ganun kasi that's the reason why na nandito tayo ngayon sa Team Genuine Academy. So pero yun nga nung pagsali ko dito sa Team Genuine, so actually ako yung naunaki sa kay Coach Angeli kasi yun nga ay active doon si Coach Angeli at consistent top earner, di ba? Doon sa previous company. So that's why ako yung nag-decide na
ako yung nag-decide na mag-enroll dito sa Team Genuine. And alam mo yun yung yung tipong yung expectation ko na kapag naging part na ako ng Team Genuine, yung expectation ko ba na magiging okay na yung lahat, di ba? Magiging madali na yung lahat kasi nakasistema lahat, di ba? Yung mindset ko that time is, alam mo yun, na pagkasali ko ng Team Genuine, yung parang parang instant na. So, doon ako nagkamali kasi doon ko naintindihan na hindi pala magiging madali kapag we are going after sa natin, sa success natin, okay? So lahat pinaghihirapan. So kaya ito i-share ko sa inyo. Ito short background lang nung nagsimula kami dito sa Team Genuine. Ayan. So i-share ko sa inyo, ayan. Ayan. So, nakita ba? So hindi yata yung Ayan. So i-share ko sa inyo yung ano ba yung nagiging karanasan ko nung sumali ako dito sa Team Genuine. Ayan. So kung makikita nyo, June ako nag-start na nag-enroll dito sa Team Genuine. Pero kung nakikita nyo sa ating screen, so yan yung nagiging income ko for the sa unang 5 buwan. So June, July, August, September, October. Pero wala kayong makikitang August dyan kasi wala akong kita dyan. So yan yung nagiging resulta ko for the first 5 months dito sa Team Genuine. And yun nga, napakahirap sa part ko kasi that time nagre-rental ako ng boarding house dito. So nagbo-board lang ako dito sa Iloilo, malapit din kila Coach Angeli. And alam mo yun, yung tipong walang panggalaw, di ko alam kung saan ako kukuha ng pangkain. So buti na lang talaga nandito si Coach Angeli. So that's the reason why na araw-araw nililigawan ko siya dito sa bahay nila. Yung para makakain. Okay. Yun din yung time na kino-convince ko si Coach Angeli na maging part ng Team Genuine. Kasi alam ko that time na kung ano yung sitwasyon niya doon sa previous company niya. So that's the reason why na siguro after 5 months ba, na panliligaw ako dito sa bahay. So umuo siya, nag-yes siya na maging part ng Team Genuine. So yun ay noong November 2020. Ayan. So ayan. So papakita ko sa inyo. Ayan, ito na. So ito. Ayan. So November 3, 2020 siya nung naging part siya ng Team Genuine Academy. And yun nga, November 3, 2020, so doon din ako na nag-decide na kailangan ko talagang seryosohin ang Team Genuine Academy kasi nakikita ko na maganda talaga yung sistema. Kumbaga, andyan na lahat na binigay na lahat ni Coach Carl dyan sa Team Genuine Academy. So kumbaga, susundin na lang. So that's the reason why na nung last year, talagang ginol ko na maging isa sa mga official leader ng Team Genuine kasi isa sa mga rason ko kung bakit gusto kong maging isang leader kasi para wala na akong magiging excuse sa gusto kong maabot sa mga pangarap ko. Kasi 'di ba, nandito natin nakikita Ayan, so nakamute pala tayo. Ayan. So kumbaga dito sa Team Genuine, nakikita natin dito yung kumbaga yung prinsipyo, 'di ba, maganda. So that's the reason why na nag-decide ako na maging official Team Genuine leader na ginol ko talaga kasi para wala na akong magiging excuse. Kasi ano ba sasabihin ng ibang tao? Ano ba yan, si Coach RJ, leader pa talaga, bakit walang resulta? So, kumbaga, yun yung nagiging rason ko that time para ma-push ko yung sarili ko na talagang magkaroon ng pagbabago sa buhay. Ayan. So, that's the reason why na, yun nga, kasi that time, medyo madali pa maging part ng official leader sa Team Genuine. So, kaya yun, eto, so nung December 28, 2020. So ito yan. So December 28, 2020, ito yung
time na nag-decide na talaga kami na seryosohin na alam mo yun yung parang na nag-decide kami na magkaroon talaga ng goal, na magkaroon ng goal sa magiging grupo namin. Kasi that time, ganyan lang kami. Apat lang kami nung nag-start talaga na active. Okay? Apat lang talaga kami nag-start na active. Okay? So ito yung time na parang alam mo yun yung goal talaga namin yung magkaroon ng yung magkaroon ng malaking grupo, malaking organization at syempre magbago talaga yung yung buhay namin dito sa Team Genmin. So eto December 28 hindi ko talaga makalimutan and ay magwa 1 year na pala tayo ngayon December 28, di ba? Ayan. So eto yung actually yung dalawa yan yung mag-asawa na naging sponsor ko din sa previous company. Pero yun nga naano ko din sila. Kumbaga napa-enroll ko din dito sila sa Team Genuine and sila yung mga friend ko, mga friend namin ni Coach Angie. Ayan. So December 28, ayan. So ayan, 'di ba? So dito na kami nag-decide na mag-set ng goals. 'Di ba naturuan naman tayo last week ni Coach Gemini kung paano tayo mag-set ng goals. So sino yung nakapag-attend last week sa ating OGC, 'di ba? So kung nakapag-take note kayo doon kung paano tayo mag-set ng goal. So talagang kumbaga maganda talaga yung kung meron tayong siniset na goal. Okay? So yun nga last year December 28, doon kami talagang nag-set ng goal. And ito yung magiging topic natin ngayon na paano ba natin i-achieve or paano ba natin abutin yung mga goals na sinet natin. Okay, so I hope na in-apply natin in-apply natin kung ano yung mga natututunan natin last week sa kay Coach Gemini na training kung paano tayo mag-set ng goals. So I hope na na-apply na natin agad yan after ng training natin. So sino yung nakapag-apply? Sino na dito yung nakapag-set na ng kanilang goal for the year 2022? Sino na ba dito? So meron ba? So paki-chat nga diyan ng paki-chat diyan ng 1 kung na-apply natin 'yon. Ayan. O syempre ang dami. Ayan si Christine, Gigi. So ayan. So ngayon tonight, okay? Yung ituturo namin sa inyo ay kung paano natin ma-achieve yung lahat ng mga goals na sinet natin. Okay? So excited na maglahat. So syempre bago yan, ito yung naging namin, ito yung naging way namin para ma-achieve namin yung goal namin. Ayan, 'di ba? Nag-meeting na kami, nag-meeting kami, nag-set kami ng goals that time. Pero bago tayo mag-set ng goals, okay? Bago tayo mag-set ng goals, kailangan meron tayong direction, meron tayong inspirasyon, okay, para ma-achieve yung goal na yun. Kasi parang baliwala na rin na meron nga tayong goal. Pero wala naman tayong kung ano yung purpose, ano ba yung meaning, ano ba yung kahulugan na bakit gusto mong i-achieve, bakit gusto natin i-achieve yung goal na yun. Okay? So ito yon. So dito na namin binuo yung yung Team Genuine Polaris. So actually meron niya meaning. So yan. Ayan. So kung mababasa niyo ito, kung bakit sa team namin, sa subgroup under Team Genuine Academy, bakit Polaris yung pinangalan namin. Kasi katulad ito, so like the sparks of imagination from which dreams are formed, stars represent limitless possibilities and infinite wonder. So over the years, Polaris has come to be associated with direction and purpose. So glowing bright to guide our hearts to the desires. Ayan. So actually na-share na namin ito sa team namin. And gusto ko lang i-share din sa inyo para magiging inspirasyon sa inyo na bago tayo mag-take action sa pag-achieve ng goal natin, kailangan meron tayong purpose, merong purpose kung bakit natin i-achieve yung goal na yon. And at the same time, kailangan din natin na meron tayong inspirasyon kung bakit natin i-achieve yung goal na yun. So actually, kahit kumuha lang tayo ng isang verse
or anything, isang quote. Kasi sa amin, yung pinanggalingan talaga, yung central message or central verse ng aming Team Genuine, ayan. So, kung mababasa nyo, di ba, galing sa Gospel from Matthew, Jesus said, with God all things are possible. Ayan. Kasi naniniwala kami na lahat ng mga pangarap, lahat ng mga goals na sinatabi, walang imposible doon, okay? Lahat posible as long as kasama natin si God. Tama ba? So, actually yun talaga yung yun talaga yung nagiging central message namin para na yung mga actions namin is guided talaga with purpose, with meaning. Okay, so yun, tama. So right mindset plus right attitude equals to right result. Tama. Ayan, sige. So next. So dito, papakita ko sa inyo kung ano ba yung nagiging goal namin last year. Ayan, di ba? So actually, parang din to parang kumbaga accountability check namin ngayon, di ba? Kasi para malaman din namin kung saan nga ba kami sa nagiging goal namin. And syempre, gusto ko lang din i-share sa inyo para yun nga, para na gusto lang namin na ma-inspire kayo na talagang kung bakit napaka-importante na mag-set tayo ng goals. Okay? Ayan. So eto, kung makikita niyo yung date, so December 28, so ito yung nag-message na ako kay Coach Carl. Sabi ko, Coach, meron na kaming pili na name para sa magiging grupo. So take note ha, take note. That time wala pa kaming malaking grupo. Apat kami na nagsimula. So kasi nga alam mo yon, sa kagustuhan na talagang sa kagustuhan na magkaroon ng malaking organization dito sa Team Genuine. Ayan. So sabi ko, Coach, meron na kami napili sa magiging grupo namin. Ayan, Team Genuine Polaris. So, tapos sabi ko, ito yung mga na-discuss namin na goals for the year 2021. Ayan. So excited. So sabi ko, magkakaroon kami ng 10,000 new prospects. Kasi nagsisimula pa lang kaya 10,000 new prospects for the whole 2021. Buti nga nakita ko pati yung message ko na to Ayan, so and then 500 new members. Ayan. Di ba? Last year yan, last year. And then 5 diamonds, 1 M Club, 10 million group sales. So sabi ko, whatever it takes po, Coach, i-hit namin. Ayan, di ba? So yun. So tingnan natin kung saan kung na-hit ba namin or hindi. And take note, winners, pag sinabi nating goals, okay, pag sinabi nating goals, so ibig sabihin niyan, talaga yan yung magiging natin Yan yung magiging kumbaga yan yung magiging destination natin. Okay? Yan yung magiging destination natin. So kumbaga parang katulad ng sa fundamentals natin sa goal-getting formula, di ba? Parang lang yan parang isang pasahero na sumakay ng jeep, di ba? So kapag sinabi nung nagtanong yung driver kung saan papunta, sabi ng pasahero, kahit saan lang manong, di ba? So sa tingin niyo ba magiging madali para sa driver kung saan yung direction na pupuntahan niya? Hindi, di ba? Kasi nga walang destination, walang goal. So katulad din dito sa ating business. So kapag wala tayong goal, hindi natin malalaman kung saan nga ba tayo papunta. Hindi natin malalaman kung ano ba talaga yung gusto nating i-achieve kasi walang goal Tama ba? Wala. So pero yung pag-achieve ng goal, pwede natin yan ma-achieve ng mas maaga. Pwede yan natin ma-achieve na medyo late. Okay? And the factor kung bakit na-achieve natin ng late yung goal natin is because baka yun nga merong mga kumbaga tawag dito hindi tayo nagiging consistent. So isa yan. Hindi tayo naging consistent. That's the reason why na nagiging delay yung pag-achieve natin ng goal. Isa pa sa mga factor ay dahil baka hindi natin na-i-apply kung ano yung mga naituturo doon sa Team Genuine. And yun nga yung mga actually isa sa mga naranasan din namin. So that's the reason why. Diyan, papakita ko sa inyo kung ano ba yung nagiging resulta ng
pag-achieve namin ng goal for this year, 2021. Ayan, di ba? So 10,000 new prospects. So let us see. So tingnan natin kung na-achieve ba natin. So kanina habang check ko, habang check namin kung ilan na ba yung naging prospects natin for the whole year. So chinek namin yung dalawang page namin. Ayan. So yung unang page, actually ito yung na-restrict na page. So merong 2,814 at yung isa naman ay 5,633. So with a total of 8,447. So hindi pa kasali dito yung mga warm prospects namin, yung mga ina-approach namin via PM. Ito yung mga prospects from galing sa page namin. So yung tanong, na-achieve ba namin yung goal o hindi? Di ba? So actually hindi. Kasi 10,000 new prospects, di ba? Pero ito yan. December 11 pa lang naman yun eh. Di ba? So meron pa tayong 19 days. So pwede pa natin habulin yung natitirang prospect. So gagawin niyo lahat para ma-achieve yung goal na 10,000 prospects for the year 2021. Okay? Ayan. So next, di ba? Ano yung pangalawang goal natin? So 500 new members or 500 new enrollees dito sa Team Genuine. So kung makikita natin yung genealogy natin, so merong a total of 613 accounts for the whole year. So hindi ito, kumbaga, yung iba dito nagdodoble-doble multiple accounts, so hindi talaga eksaktong 613 kasi multiple accounts katulad namin, kompleto kami sa 7 accounts. So hindi talaga siya kompleto 630. So let us say yung 100 na students ay merong tigda-dalawang account. Okay? Syempre pasok pa rin, di ba, sa 500 na goal na merong na new members for this year 2021. So ibig sabihin, na-achieve natin to yung 500 new members. Ayan, di ba? So pangatlo, ano yung pangatlo? Di ba? 5 diamonds under scheme. So, yun. So, yung na-achieve natin ay 1 diamond. Ayan. So, actually, hindi natin na-achieve yung 5 diamonds. Pero at least, di ba? At least, meron tayong na-achieve. And dito na natin i-apply yung tinatawag na 4 pillars of success. So, kung hindi natin na-achieve, ano yung gagawin? Di ba? Uulitin lang natin. Hanggang ulit-ulitin hanggang sa ma-achieve natin yung goal na yun. So, actually, 1 diamond, ako pala yung naging diamond. Pero, yun nga sabi ko, hindi pa naman tapos yung taon, baka magdadalawa pa, magiging 3 pa yan for this month. Kasi meron nga tayong promo ngayon, di ba? Coach GBA. Baka meron pang hahabol dyan. Okay? So wag muna tayong mawala ng pag-asa. Kasi meron pang 19 days. So next, ay yung magkakaroon yung Team Genuine ng isang M-Club. So ito yung na-achieve natin. So kung makikita niyo sa mga testimonial sa ating video presentation, di ba? So doon na namin sinabi kung magkano ba yung kinita namin. So kahit na hindi man umabot ng 1 million yung naging income namin, pero at least di ba merong na-achieve. So yan yung naging income namin for the whole year. And yun nga, di ba? It's better na mas maganda na meron tayong na-achieve sa sinet natin na goal kesa na nag-set lang tayo ng goal na wala namang ginawa. Tama ba? Kasi yun nga, na-observe ko na meron talaga mga tao na alam mo yun, sa una lang talaga yung mag-set ng goal, exciting, pero kapag nakakaranas ng mga challenges, nakakaranas ng mga hirap sa buhay, di ba? So kumbaga sinusukuan na lang nila kung ano yung nagiging yung sinet nila na goal. So dapat kapag meron tayong goal, be consistent or dapat magiging committed tayo dun sa magiging goal natin. Alright? So at least, di ba, meron tayong na-achieve. And yun, sabi ko nga, hindi na-achieve, uulitin natin for next year. Okay? And this time, gagawa namin ng paraan para ma-hit yung goal na yun. And lastly, ayan, so lastly is 10 million group sales. Ayan, di ba? So ilan yung group sales namin for this year? Ayan. So nagkaroon ng 1 million group sales
total group sales yung buong Team Genuine Academy. So hindi man umabot ng 10 million pero nagkaroon ng first million yung group sales yung buong Team Genuine. So it's an achievement. Congratulations sa lahat. Ayan. So pinakita namin ito para hindi namin ito pinakita para ipagyabang sa inyo. Okay. Pinapakita namin ito para magiging inspirasyon sa inyo, maging inspirasyon na kumbaga napaka-importante na meron tayong siniset na goal. And kapag nakapag-set na tayo ng goal, ay kailangan natin magiging committed, na magiging consistent para talaga ma-achieve yung goal na yun. Kasi kahit na anong mga challenges na mararanasan natin, okay? So kumbaga ganun talaga eh. Tinitesting talaga tayo kung talagang deserve ba talaga natin, worthy ba talaga tayo sa magiging goal natin. Bakit? Kasi ito yung mga challenges na mga nararanasan namin. Ayan. So yan, 'di ba? So ito, ito talaga nung mga unang buwan ng taon. Kasi wala na ako dito wala na akong pambayad sa nirerentahan ng boarding house. Kaya lumipat ako doon sa kumbento ng mga madre. So just imagine, no. At ito yung nagiging kwarto ko before. Tapos tumagal ako doon ng 6 months. So from November hanggang May. So doon lang ako sa loob ng kumbento. Tapos buong araw nakatutok lang ako diyan sa laptop kasi sabi ko 6 months lang makakalabas na ako dito, makakahanap din ako ng sariling bahay na napagrerentahan. And yun nga, last May, June, nakalipat na ako dito, malapit na Coach Angeli. And yun, di ba, yung February na mga challenges. Pero ng bawat month na gap, pero balik kami ng balik niyan sa ospital. So yung challenge lang that time sa amin is, yun ako ng tagalakad lahat sa ospital. Pero pagkarating ng umaga naman, meron namang delivery ng product. So minamaximize talaga namin yung bawat oras na meron kami. Ayan, di ba? So kumbaga, kahit na sobrang pagod na ni Coach Angelina kasi dito siya sa Iloilo, hindi naman ako makapagpunta dahil sa campus ako. So kahit na sobrang pakakapagod na magbantay sa hospital that time, pero nagagawa pa rin niya mag-deliver ng product. So kung nakikita niyo yung picture dun sa right side, di ba? Merong reseta. Ito talaga kumbaga naisama namin sa delivery yung reseta ng doktor. Kaya hindi nakapagbili si Coach Angeli ng gamot kasi naisama dun sa delivery. Kaya yung pagdating ng order, so pinicture na lang at doon na nakapagbili ng gamot. Di ba? Baga epic fail. So ganun talaga ganun talaga And then ito na nung nakalaya talaga. Nung nakaalis na ako dun sa campus, na nakabalik na ako dito sa Iloilo. So that time wala pa talaga kaming sariling opisina. So kung nakikita niyo kahit anong posisyon, di ba? Talagang nagtitiis kami diyan kasi sa sobrang sakit na ng likod namin, sa kakasagot ng mga inquiries, di ba? Ganun yung naging position na kahit lang, basta masagutan lang yung lahat ng mga inquiries na pumapasok sa amin. Kasi alam namin, kumbaga naging klaro na sa isip namin na itong Team Genuine talaga yung makakatulong sa amin na makakatulong talaga. So yun. Okay. Tapos, ayan. So, saksak na natin yung laptop. Ayan, so sige. Kaya, that time, ginoal talaga namin na kumbaga na magkaroon ng sariling office. Kaya nung nagsisimula na kaming kumita sa Team Genuine for after how many months, di ba? For how many after months? So,
Ayan, so nakapagpagawa kami ng sarili. At yun lang, nirenovate lang namin yung opisina na yun. And so kasi yun talaga yung ano baga yun talaga yung baga mag-i-invest talaga tayo para sa business natin. So actually, yun yung mga ang dami pang ang dami pang mga challenges na hinarap namin. Actually, part na kami yan ng Team Genuine. Pero yun nga, dahil na meron kaming na-set na goal, di ba? Kumbaga sinunod lang namin kung ano yung mga itinuro ni Coach Gemini last week. So yun yung mga yun yung mga sinunod namin kasi yun din yung tinuro last year, 'di ba? Kung paano mag-set ng goal. Tapos yun nga whatever it takes, kailangan namin ma-achieve yung mga goals na sinet namin. And this time ituturo naman ni Coach Angeli kung paano nga ba i-achieve yung mga sinet natin na goals. So excited na ba, winners? Excited na ba? So actually, yung kanina, kumbaga lang yan, kumbaga naging inspiration lang yan sa inyo na ang sarap kapag meron tayong na-achieve na goal. Ang sarap sa feeling na yan. So ayan, so excited na daw sila, Coach Angeli. Ayan. So, syempre, di ba, nag-set na tayo ng goals. Meron na tayo na-set na goals for 2022, di ba? Kasi tinuruan na tayo ng Coach Gemini last week. So, yung 2022 natin, make sure natin na ma-hit na natin yung goal. Coach Angeli, mahina yung boses mo. Syempre, di ba hindi natin iwasan? May sinet tayo na goals 2021 before Mahina po yung simula putol-putol po. Pero mag-e-end lang yung 2021. Lapit ka konti, Coach. So, wag tayong papayag na yun din yung mga nangyari yun din yung mangyari sa ating 2022. Wag tayong papayag na magsisimula lang yung 2023 next year pero hindi din natin na-hit ulit yung goal natin for 2022. So, mas maganda na i-hit talaga natin. Kasi diba, syempre, nag-set na tayo ng goals. So, napaka-useless naman kung yung sinet natin na goals ay hindi natin ma-achieve, di ba? Sayang sa effort. So, dapat syempre, kasi gumawa na tayo ng, nawawala ako. So, syempre, dahil nakapag-set na tayo ng goals natin, dapat i-achieve talaga natin to. So, example, meron na tayong SMART goals. Di ba yun yung tinuro ni Coach Gemini last week? Pwedeng pa share, Coach? Ayan, SMART goal. So yan, example, meron na tayong SMART goal. Example, yung ginawa nating goal is kumita tayo ng 150,000 in 1 year. So sabihin natin, ano yan, 150,000 lang muna. So habang nagsisimula, ito lang muna yung goal natin. So 150,000, yun yung specific goal. SMART, diba? Sabi ni Coach Gemini is specific. And then measurable siya. Bakit siya naging measurable? Kasi ito, para ma-hit natin yung ating 150,000 na income for the year 2022. Yun. Nawawala ba kami or napuputol-putol pa? Buksan. So, or okay naman, baka sa internet connection lang. So, para ma-hit natin yung 150,000 na income for the year 2022, so kailangan lang natin ng 358 students or 358 students talaga. Kasi di ba, doon na lang tayo mag-compute sa ating sa outright commission natin sa Team Genuine na tuwing may napapa-enroll tayo, di ba meron tayong 420 pesos na income doon. So pag meron tayong mapa-enroll na example, 420 students times natin sa or 420 commission natin times natin sa 358 students, ibig sabihin meron tayong kita na magkanong kita natin for the whole year? 150,000 pesos and 150,075 pesos. So kung meron tayong 358 students in 1 year. So kung yung hilig naman natin ay pagbebenta ng products, example, sa mga mahihilig talaga magbenta ng products, example is coaching. So para magkaroon tayo ng income na 1,300 or
magkaroon tayo ng income na 150,000 pesos, kailangan nating makapagbenta ng 1,305 Kujik. So kung iisipin natin, ba, parang ang laki ng 358 students, 1,305 Kujik, tama. Pero kung ihimay-himayin natin ito, maliit lang pala siya. Kasi in 6 months, kailangan lang natin ng 179 students or kailangan lang natin magbenta ng 653 Kujik. In 1 month, kailangan natin ng 30 students or 109 Kujik lang. So, kung in 1 day, so kailangan lang pala natin ng isang student or ng 4 na Kujik na mabenta para ma-hit natin yung income natin. Kasi in 1 day, kahit yung goal lang natin is magkaroon tayo ng income na 417 pesos. Di ba? Para magkaroon tayo ng 417 na income, so may ma-enroll lang tayo na isang student, ibig sabihin, pasok na tayo, na-hit na natin yung income natin na 417 pesos. Kasi magkano ba yung income natin, di ba? 420 every student. So, commission pa lang yan sa Team Genuine. Meron pa tayong commission pagdating mismo sa partner company natin. So, pag nabenta naman tayo ng 4 na Kujik, ibig sabihin, meron tayong 460 pesos na income. So, pag nakabenta tayo within 1 day. So, ibig sabihin, hit na yung goal natin na 417 pesos na income sa loob ng isang araw. So, ibig sabihin, measurable talaga. And then, attainable talaga siya. Ang importante lang is aralin natin yung Team Genuine, tapos i-apply lang natin yung ating i-apply natin yung mga matututunan natin. At the same time, di ba, sa pag-set natin ng SMART goals, dyan na din natin dinidiscuss o tinatalakay kung ilang oras ba natin i-google, ilang oras ba yung i-google natin sa business, kung ilang tao mo yung kakausapin natin, tama? So, baga dito kasi sa business natin, numbers game pa rin. Kasi minsan sa 100 prospects, diba, yung hirap na hirap sa 100 prospect list. Pero sa 100 prospects kasi na yan, minsan yung bumibili lang talaga dyan. Masakit man, pero yung bumibili talaga dyan is 5 tao lang. Okay? So, mas pwede na lang pag marami kang nabentahan or marami dyan yung bumili talaga ng produkto. Kaya ibig sabihin, dapat mas marami tayong ma-approach ng mga tao. Kasi pag mas marami tayong na-approach, mas mataas yung chance na mas marami tayong mabenta. Winners? So yun, specific, measurable, attainable, tapos realistic. Kasi kayang-kaya naman talaga natin gawin. I-apply lang natin yung mga tinuturo sa atin. And then, syempre, yung time bound natin is, syempre, 1 year. So, dapat within 1 year, ma-hit natin yan whatever it takes. So, given na yan, meron na tayong example na SMART goals. Syempre, para ma-hit natin yung goal natin, okay na coach. So, end natin yung share. So, para ma-hit natin yan, nagbibigay lang kami ng konting tips para makatulong sa inyo na ma-hit rin yung goal nyo. Or for example, hindi nyo ginawa yung goal for 2022. So, ito ilan sa mga tips na pwede nyo gamitin para ma-hit rin yung goal nyo. So, tip number 1, to do the business honestly. So, anong ibig ko sabihin na honestly? So, hindi ibig sabihin na, ethical. So, given na ethical na talaga yung ginagawa. Honest na tayo sa business natin. Ginagawa natin yung negosyo natin na ethical. Diba? Yung tipo na hindi tayo nagsisinungaling para lang makapagkumbinse. Kasi yun yung ginagawa namin before sa previous company. So, yun nga. Mas werte tayo kasi nagbigyan tayo ng another chance dito sa Team Genuine na magbago. So, yung gagawin na lang natin dito is gawin natin yung negosyo natin na ethical. Given na ethical natin ginagawa yung negosyo, given na dito sa Team Genuine nagtulungan tayo, na tipong kapag meron tayong mga klase na meron silang nakausap na prospects or customers, binabalik natin sa kanila. Okay? So, given na yon kasi nga, meron tayo kasi dito sa Team Genuine na tinatawag na abundance mindset. Yung tipo, para sa atin is napakarami ng possible pa natin na prospects. Hindi yan natatapos sa mga taong nakausap lang natin for today. So, yun nga sa karma, di ba, na tinuturo ni Coach Carl, the more na gumagawa tayo ng mabuti, may babalik at mababalik sa atin ng mabuti. For example, kahapon is may tinulungan ng ako na babae kasi pumili kami ni Coach RG ng gamot. Kasi narinig ko na parang stress siya sa pag-budget ng kanyang pera pa uwi. So, binigyan ko lang ng small amount
Pero yung naging balik ng small amount na yon na binigay ko sa babae kahapon, hindi siya yung nagbigay sa akin. Yung naging karma sa amin is kanina is nagkaroon kami ng ilang students? Tatlong students for one day, di ba? Tatlong new students, di ba? Konting amount lang yung naibigay ko, pero yung balik sa amin, grabe, di ba? So, law of cause and effect. Isip. So, yun. So, napaka-importante na gawin natin yun, nakakas ko daw, importante na gawin natin yung negosyo natin na honest. So, honest, do the business honestly. Yung ibig kong sabihin talaga dyan is, yung kahit walang nakatingin sa atin, walang nagbabantay sa atin, ay gagawin pa rin natin yung negosyo natin ng tama. Ibig sabihin, kahit hindi kami no-monitor ni coach or ni sponsor kung anong ginagawa mo, is ginagawa mo kahit mag-isa ka pa lang yung kailangan mo gawin. So, ibig sabihin, tinutupad mo yung sinak mo sa goal mo na ilang oras mo gagawin yung negosyo. Kung sinak mo doon na 2 oras kada araw, ibig sabihin, kahit walang taong nakabantay sa'yo, ginagawa mo pa rin siya. Ibig sabihin, do the business honestly. Ibig sabihin, ginagawa mo pa rin yung negosyo or ina-approach mo pa rin yung mga tao na kailangan yung i-approach. Ibig sabihin, yung oras talaga na ginugol mo, tinutupad mo talaga siya. Kasi dito sa atin, ano naman siya eh, yung part-time, full-time, wala naman talaga yan sa oras. Actually, kahit part-time natin ginagawa yung negosyo, importante ay with full-time attitude tawag natin. Kahit part-time, pero sa inialat natin na oras na yun, is seryoso natin siyang ginagawa. So, tip number 1 is do the business honestly. Kasi hindi naman kailangan na may magbantay sa'yo. Kasi kami as leaders, hindi namin kayo binabantayan ng everyday, kamusta, di ba? Nangangamusta kami pag may oras lang kami para at least maramdaman nyo naman na concern kami. Okay? Pero hindi kami yung tipong babantayan ka oras-oras. Kasi dito sa negosyo natin, malaya kang gawin yung negosyo sa oras na available ka. And lalo-lalo na, hindi naman namin kayo empleyado para bantayan namin kayo. Pero anytime or basta meron kayong mga katanungan or gustong ipa-clarify or may maitutulong kami, message lang kami anytime at willing naman kaming sumagot, tumulong, basta available kami. Okay? Kasi yung tatandaan natin, ginagawa natin yung negosyo hindi para sa amin as leaders, ginagawa nyo yung negosyo na ito para sa sarili nyo. Diba? And then tip number 2, dapat syempre diba given na gawin natin yung negosyo ng honest. And then tip number 2 is gawin natin or magkaroon tayo ng tinatawag na plan. Diba? Kasi diba nag-set na tayo ng goals. So kung wala kang backup plan, medyo backup plan yan. So, importante na meron tayong backup plan. Or sakaling example, yung page mo ma-restrict. Sino yan? Yung page mo ma-restrict. So, pag na-restrict yung page mo, ibig sabihin wala kang production. Di ba? Wala kang prospect na makakausap. So, huwag kang papayag na gano'n. Dapat na-foresee mo na yan, yung mga posibleng challenges na makaharap mo, and mag-isip ka na ng pwede mong gawin para at masolusyonan mo yon or dapat may gawin kang bago para at least kahit pa paano nangyari yon, may tuloy-tuloy pa rin yung production. For example, yun nga, pag na-restrict yung page mo, syempre dapat meron kang another page na kung na-restrict yung isa, is meron kang isa na pwedeng gamitin. For example, yung BM mo, yung business manager mo, na-restricted. Yan, sakit yan. Na-restricted. Diba? So dapat, may nakalagi ka ang BM na para yung pang-release sakaling na-restrict. And then, or example, magka-emergency. So, sa amin ni Coach RJ, yun nga, gaya ng hospital. So, pag ganun, nakapag-usap na kami tungkol sa sa linsinan, sa pagsagot. For example, kung ako busy, dapat siya yung sumasagot. So, ayan, dapat at least may backup na. And then, tip number 3 is, yun nga sabi ni Coach RJ, di ba kanina, analyze natin yung result. Analyze natin kung okay yung result, syempre, tuloy-tuloy natin. Pero pag hindi, kailangan nating mag-adjust. So sa pag-analyze ng result, kahit every end of the month, gawin natin. Analyze natin yung resulta ng naging activities natin and then yung goal natin for the month, or for example, for the month of January. So end of the month, check natin kung alin dun yung na-hit or kung alin yung hindi. Para at least makapag-adjust tayo. So sa pag-analyze,
pwede din kung gusto nyo, meron tayong accountability partner, di ba? Kasi minsan, pag may accountability partner tayo, dun tayo mas napupush, di ba? So, pwede yung goal mo for 2022, sabihin mo sa asawa mo, sa boyfriend mo, sa mga single dyan, kahit sa mga parents na lang. Okay? Or sa kapatid mo, na from time to time, siya yung pinagsasabihan mo na eto na yung na-hit ko, eto yung hindi ko na-hit. Diba? So kung may mga partner kayo, pwede yan yung date nyo, just yung date nyo. Yan yung dinidiscuss na dalawa, dinidiscuss pala kung ano yung date nyo, tsaka yung hindi. So yan, importante na analyze natin yung result, and then, importante din na mag-adjust tayo or maging open tayo for improvement. Diba? Kasi yun yan, pag hindi maganda yung resulta, kailangan nating mag-adjust. Okay? And then, syempre, maging open din tayo for criticism. So, maging open, ibig sabihin kasi, meron tayong ginatawag sa mga taong, example, sa mentor. Yung mentor natin, yan yung magagabay sa atin. Maging open tayo for criticism. Kasi si mentor, siya yung magsasabi sa'yo sakaling meron kang hindi napapansin na mali sa'yo. Okay? So, yun yung ginagawa ng mga critics. Unlike naman sa mga naghihila pababa, syempre yung mga nanghihila lang sa atin, huwag natin sila papansinin kasi hindi naman sila nakakatulong sa atin eh. Pero pag tinawag natin kasi mga critics, yan yung tumutulong sa atin para mas ma-improve natin yung sarili natin. Okay? And then, yun nga, improvement. So, minsan may mga plano tayo na maganda, pero syempre meron na tayong set na plano. Pero minsan pala yung plano natin, kailangan pa ng konting adjustment, di ba? Konting adjustment, konting improvement. For example, dito sa office na to, hindi ko na-picturean, pasensya na. Meron akong ginawin actually dito sa office na to na set up. Yung set up. Pero, nung ipinasa ko na kay Father, kasi si Father talaga yung sa construction, siya yung taga-ano dyan, merong improvement siya nabigay sa akin. So, nabago yung ko. So, yun nga, merong improvement kasi from time to time para mas mapaganda yung resulta natin, na para yung account natin na makuha. Imbes na ganito lang. Winners. So, yung change, hindi naman siya totally na-change talaga, na-change goal. Yung improvement lang na konti. Kasi pag sinabi natin na change, ibig sabihin, basta sa walang bahala mo na yung mga plan mo or naging goal mo. So, dito sa improvement, meron lang tayong i-adjust na konti. And then, tip number 5, dapat maging persistent lang tayo or maging consistent. Okay? Kasi lagi natin aalahanin na yung discouragement, normal lang yan. Yung mga challenges, normal lang yan. So, kung challenges lang, grabe yung mga naging challenges namin ni Coach RG, pero lagi natin isipin na sa bawat challenges natin, huwag natin itatanong sa sarili natin, bakit ako, di ba? Yun usual mga self-pity, di ba? Bakit ako? Bakit ganito? Bakit ganyan? So, pag ganun yung mindset natin, wala naman tayong maayos eh. Pero yung dapat mong isipin is, yung challenges na yan, dumating siya, ibig sabihin dahil ganito kalaki yung challenges dumating sa akin, ibig sabihin yung reward na naghihintay sa akin ay sobrang laki din. So, yun lang yung napaka-importante. And then, syempre, sa bawat ginagawa natin, importante na maximize talaga natin yung time natin. Okay? So, example, sa mga tawag dito sa mga part-time, maximize. So, kahit kami ni Coach RJ, example, pag kailangan po lumabas, si Coach RJ yung taga-sagot sa page. And then, ako yung lalabas, syempre naka-commute naman ako. Syempre, hindi ako papayag na, parang may sistema ko na rin, hindi ako papayag na yung paglabas ko is wala akong nagawa. So, ano yung ginagawa ko? Pag nag-commute ako, nakasakay ako sa jeep or sa tricycle or anuman, habang nasa biyahe, yung ginagawa ko is nagpapa-follow up ako ng mga prospect. Kaya pag, Coach RJ dito, tapos siya sa inquiries. Kasi pinapollow up ko pag nasa labas ako. Pero dito ko sa bahay, syempre meron din schedule for follow up ng mga prospects. So, ayun. So, yun lang, winners. And then, so yun, importante pala, dapat maging resourceful tayo. Or, kasi hindi yan base lang sa kung anong meron tayo. Dapat maging resourceful tayo. Ibig sabihin, kung anong meron tayo, dapat i-maximize natin yan na mapakinabangan natin. Okay, winners?
So, ano ba? May natutunan ba? Alam ko, etong mga diniscuss namin is medyo familiar na sa inyo. Ilang ulit nyo nang narinig. Pero yun nga, ilang ulit mo nang narinig. Dapat i-apply mo na. Okay? Kasi minsan, ilang ulit na nga nating narinig, ilang ulit na nating natutunan or alam na natin. Pero kasi kahit alam natin, hindi naman natin ginagawa or hindi naman natin ina-apply. Tama? So, importante talaga i-apply natin with massive action talaga. Di ba? Kasi sabi nga, knowledge is just a potential power. So, applied knowledge, yun yung tunay na power. Okay? Power ba, winners? May natutunan ba? Oh, pa-recap lang. So, yun nga. So, sa pag-achieve ng goal, tip number 1, do the business honestly. Tip number 2, magkaroon tayo ng backup plan. Tip number 3, analyze result. Tip number 4, open for improvement. And then tip number 5 is maging persistent or consistent. Okay, nurse? So, before namin ito, mayroon na kami kwento. End na lang natin sa kwento. Ready na ba, Coach RJ? Ready na? Ano ba yan? Yan. So, ready na. Dito masusubukan ang acting skills ni Coach RJ. Acting skills talaga. Acting talent. Okay. So, ito na lang. So, si Coach RJ yung taga-acting yan. Abangan nyo. Abangan talaga. No? So, sa story natin for tonight, actually, meron isang babae. Yan. Si girl, syempre, sobrang ganda. Katulad ko, at Chas. Syempre, merong girl maganda. So, sabihin natin kahit ano na lang, ang tawag dito, hindi kutis morena, tama ba? Tama, tawag dito, kutis morena. Talagang Pilipina yung kutis talaga. Siyempre ako yun, siya. So, yeah, mayroong girl na maganda, and then, basta maganda siya, ito yun. Maganda siya, and then mayroong lalaki. So, sabihin na lang natin, security guard. So, mayroong security guard. Security guard pala ako. Security guard. Role mo ngayon. Okay. So, merong babae, and then meron lalaking security guard. And then, eto si Guy, yan, eto na coach. Eto si Guy, is ano siya, siya naman siya kay girl. And then, crush niya, di ba? So, syempre, pag crush, anong ginagawa coach? Di ba? Anong ginagawa ko crush? Ano ba? Ano pala, torpe pala, torpe. Torpe, mahihain pala. So, example na lang, hindi siya mahihain. Doon. So, example, eto si Guy, si Kuya Guard is ano siya, lagi niyang dinabati si ate girl. So, lagi niyang dinabati si girl. And then, ang pinupuri niya palagi. So, example, sabi niya si Kuya, sinasabi mo, paano ka pinuri? Miss, ang ganda ng mga mata mo. And then, anong reaction niya? Di ba? Girl. So, ang second day, ano naman? Miss, ang ganda ng mga damit mo. Di ba? And then, third day, Ano ba? ano? Miss, ang ganda mo. So, for the how many months ginawa yun ni Kuya Guard, ginawa yun ni Mamang Guard. Okay, parinig pa ba ako? Nawawala boses ko. Ayan. So, for how many months ginagawa yun ng lalaki? Lagi niyang pinupuri si girl. Until one day, hindi niya na pinuri. So, syempre si girl, medyo nagtaka. Bakit kaya hindi niya na ako pinuri? Ano ba? Pumangit na ba ako? Ano ba? So, hindi na ba ako maganda sa mga mata? Hindi niya ako pinupuri. So, I'm curious niya. Bakit ba hindi mo na ako pinupuri? Pangit na ba ako sa mga mata mo? Hindi po madinig po. Kasi love siya kita eh. Yan yung mga kinilig dyan, stop muna. So, yun. So, yung point ng ating story or yung message natin sa story natin is, yun. Audio not clear, pasensya na. So, yun, yan. So, pero yung natin, yung gusto lang namin talagang sabihin dito is, sa goals natin, maaaring hindi natin ma-hit agad lahat-lahat, pero dapat maging consistent lang tayo
maging persistent lang tayo. Kasi darating at time na yung mga goals natin, pag persistent tayo, consistent tayo, is mag-oo din yung mga goals natin sa atin. Makukuha at makukuha din natin. Okay? So are you learning ba, winners? Yan. So ayan ba? Okay pa ba? Rinig pa ba? Hindi pa naman nakabut? So yun, rinig pa? Yan. Hindi pa naman. Clear rinig daw. pa. Okay, sige. So natuto ba? May Oo. natutunan ba? Or yung kalokohan yung natutunan? Ayan. So learning ba, winners? So actually ito yung ito yung magiging challenge namin sa inyo sa pagdating ng 2022. Pero hindi naman ibig sabihin na baliwalain niyo na yung yung pag-abot na pag-achieve ng goal for the 2021 kasi meron pa naman tayong 19 days, okay? 19 days. So kaya ko naman. And yun nga, syempre nagpe-prepare na tayo, naghahanda na tayo para sa 2022. And ito yung magiging challenge namin sa inyo na sana sa 2022 hindi lang kami dalawa ni Coach Angeli, hindi lang kami yung mga leaders ng Team Genuine yung mag-a-achieve ng mga goals namin. So, I challenge you na lahat tayo dito, meron tayong kanya-kanyang goal na sinet at pagdating ng December 2022 ay lahat yun ay ma-achieve natin lahat. So, kaya ba yan, winners? Kaya ba yan? Kaya. Yan. So, paki-ano nga dyan, paki-chat nga dyan kung kaya ba? Kaya? Ayan. So, kayang-kaya. Kayang-kaya. Ayan. Siyempre naman, kayang-kaya. Alright. So, ayan. So, ang dami. Ayan. Kayang-kaya daw. Coach Angeli. Ayan. So, assignment, saya talaga. Siguro meron tayong So, Q&A. So, kahit ano lang, meron lang kaming kung meron man kayong mga katanungan sa ating topic ngayon, so pwede kayong magtanong. Meron ako nakita kanina na tanong. So, actually, ang dami na. So, paki-ano na lang, paki-chat na lang ulit sa mga nagtanong kanina. Check dito yung sa diamond. Ayan. Or pwede nyo na lang i-message lang ulit kasi medyo marami na talaga. Ayan, sige. So, kung meron kayong mga katanungan, so magtanong lang kayo dyan. At yun nga, maglalaan lang tayo ng konting time para sagutin yung mga tanong ninyo. Alright? Ayan. So, kayang-kaya. Ayan, ang dami. Yan, meron na. So, para sa ating first question, paano po magbenta in offline lang po? Okay? So, sa offline, actually, di ba may script tayo? So, yung script natin, pwede natin siyang gamitin din offline. Diba? Yung support approach natin. Actually, tinuro na to sa online selling essentials. So, na lang, I think bago pa lang to si Sis Juvelin. So, sis, review lang natin yung tinuturo sa Team Genuine Academy kasi tinuro naman lahat doon kung paano tayo mag-approach ng mga prospects natin. Okay ba? Ayan. So, galing naman kay Realme C12. Coach, pwede po ba mag-double account? Ayan. So, pwede naman basta basta na-unlock niyo na yung income booster by GFAX na module. Kasi doon yan tinuturo pa ba yung mga benefits. Okay? Ayan. Sige. So, Coach, how much na income niyo since nag-start kayo? Ayan. So, yun nga, pinakita na namin kanina. So, actually, yun yung this month. This year. Pero kasi nung nagsimula talaga kami, maliit lang talaga yung naging income namin. Pero yun nga, pinakita na namin kanina sa presentation natin. Okay? Ayan, sige. Meron pa ba dito? Coach, nag-offline marketing na ba kayo? Kung sakaling advice niyo sa akin na offline marketing halos. Ayan. So, galing kay Ezekiel. So, yes. Actually, yun talaga yung yung foundation natin dito sa Team Genuine. At syempre, di ba, yun talaga yung ituturo sa so, na-mute tayo. Ayan.
So actually yun talaga yung yun talaga yung tinuturo sa atin sa Online Selling Essentials, yung offline marketing. And lahat naman tayo dito, pati yung kaming mga leaders ay doon din nagsisimula. And lahat ng mga tinuturo doon, yun lang din naman yung mga sinusunod namin. So yung advice namin, review lang yung Online Selling Essentials and apply massive action. Okay? So kung nahihiya kayo mag-approach sa offline nyo, sa mga kakilala, sa 100 prospect list nyo. Okay? So sa mga prospect list nyo, so ayun, di ba? So kailangan application lang talaga. Okay? Application lang. So next. So Coach SP din ba kayo nagsisimula? Yes. Starter lang din kami nagsisimula, and that time nung sa akin kasi nung pag-enroll ko yung starting package ko that time is almost 5,000 na. Kasi yun pa yung enrollment fee ng Team Genuine nung sumali ako. So SP pa rin yun plus GLR. So lahat naman nagsimula sa starter package. Okay, and kapag ina-apply, kapag yun nagma-market tayo ng products offline, yun lang din naman yung ginagawa namin. Tapos paikot system, paano tinuturo doon, yun lang din. Hanggang sa yun nga, yung pinakauna nating goal is makapag-upgrade into business package. And yun pala winner yung promotion natin for this month of December. So meron tayong kapag mag-update tayo ng business package, makakakuha tayo ng isang complementary package. Okay? So ibig sabihin, magiging dalawa na yung magiging account natin na upgraded. So malaki yung mai-save natin doon. Ayan, sige. Then, Coach, hirap lang po ako, tip po ninyo sa amin kung paano po mako-convince yung iba client ng mga kuripot at mamahalan sa mga product na price natin. Okay, so ayun. So actually, nasa na po natin sa, tawag dito, sa scripts natin, sa Online Selling Essentials. So meron tayong script doon na pwede natin gamitin. Pero reminder lang, yun nga, yung parating sinasabi sa atin is, ang goal lang natin dito ay yung iparating sa customer natin, or baga messenger lang tayo dito. Hindi natin kailangang mamilit. So maaaring hindi sila bumili kaagad, di ba? Yung tinuturo sa atin, no means not now lang. So lang natin, follow up lang natin na follow up. Kasi kung kailangan talaga nila yung produkto, is kahit mahal yan, gagawan talaga nila yan ng paraan. Okay? Yes. Next. So yung hinahanap talaga kasi natin yung interesado talaga. So ibig sabihin, kung yung objection niya ay namamahalan, yung ganun, ibig sabihin hindi talaga siya interesado, and follow up na lang. Okay? So meron naman tayo mga objection, handling objection na naituro doon sa loob ng Team Genuine. Review na lang natin. Okay? Ayan. So next, Coach, ano ba dapat ng daily routine ko para sa negosyo? So nakadepende ito sa iyo. Sino to? Si 119003. So nakadepende pa rin sa atin yung routine as long as magiging productive tayo. Kasi sa amin yung routine namin, gising kami ng 7, preparation 7 to 9, tapos 9 magsa-start na kami sa haharap na kami sa may computer namin hanggang gabi na yan, Okay, so lalabas na kami, bibili ng pagkain. So kumbaga, kung full-time kayo, yung mga hardcore na ito yung mga hardcore na kumbaga marketers, yung mga negosyante. So pwede nyo naman gawin yun. Pero para naman sa mga nagtatrabaho, yung mga ginagawa naman dito, katulad ng mga OFW, sa mga free time naman nila. So kumbaga wala silang sinasayang na oras talaga. Okay, so yun nga, di ba kanina yung tinuturo ni Coach Angeli, yung regarding sa full-time, part-time. Okay? So kahit part-time ka, as long as meron kang full-time attitude, yun. Basta yung routine mo, yung makakatulong talaga sa'yo, okay? Yung magiging productive para sa'yo. Alright? Sige. Coach, may limit po ba paggawa ng FB ads? Ayan. So, technical na to. Siguro na lang to, kung meron kang actually matutunan mo din to sa Building Your Business na module. So, yun, per FB account kasi yan eh.
So nakadepende pa rin yun. So per FB account. Okay? So kung ano, pag technical kasi ang haba ng explanation na yan eh. So sige, PM mo na lang ako Bro Louie J sa tanong mo. Kapag mo ba nag-order ako sa account ko sa GFox na i-on hand ko po, masasama pa rin po ba yun sa PS? Yes, lahat ng mga binibili nating products ay magre-reflect doon sa personal sales natin. Okay? Okay. Next is, coach tips na po sana po, paano po ikayatin yung prospect list. So, yun na, sabi ko nga, meron tayong scripts na ginagawa or meron tayong scripts na pwede nating maging gabay habang nagsisimula tayo. So, kami, actually, nag-umpisa kami ni Coach RJ, yun lang din yung script na ginagamit namin. And then, so sa amin, luckily, so marami naman sa amin humili. Sa akin lang ba? Sa akin. So sa akin, kasi nag-approach talaga ako, kahit nahihiya ako, nag-approach ako sa lahat ng mga prospects ko. Kaya kahit pa paano is marami akong na-ibenta. So kahit ngayon pa naman, is yun din yung ginagamit namin. So yun nga, sabi ko kanina, messenger lang tayo. Di natin goal na mamilit ng mga tao. Okay, next. Coach, paano po magbenta ng automated? So, automated is tinuturo na to sa FB ads. Okay? Doon na tinuturo yung natin, yung pag-set up ng page at lahat-lahat. Okay? So, ma-open mo din naman to sa ating BYT or yung sa building your business natin na module. So make sure na na-hit natin yung na-achieve natin yung requirement para ma-unlock yung mga advanced na strategies. Kasi ito lang kasi yan, kapag hindi natin magagawa yung basic, diba? Hindi rin natin magagawa yung mga advanced strategy. Okay? So ibig sabihin hindi natin ma-hit yung 2,000 personal sales. So lalo pa yung mga nasa advanced na module. Ayan, okay? Ayan, sige. Coach, paano po kayo nagsiset ng schedule niyo, weekly or daily? So sa amin, personally, kami, daily kami. Pero yun nga, daily, kasi nag-a-adjust. So nakaset na yung kung ano yung mga gagawin namin for the day. So, yun. Next is, yun. So, yun. Coach, ano yung tip mo sa gaya ko na nag-uumpisa pa lang, na di reach yung goal at naka-frustrate? So, baka kasi malaki yung goal mo. So, smart goal pa rin, be realistic kung ano yung ma-achieve natin sa level natin. So, habang nag-uumpisa ka pa lang, baka kasi nag-reach na nag-goal na tayo ng baka na 100,000 a month na agad, di ba? So, yung kayang ma-achieve. 'Di ba smart goal pa rin, balik pa rin tayo sa basic smart goal. Yung S is specific, measurable, attainable, realistic, tsaka time bound. Okay? Kasi yun nga, napo-frustrate kasi tayo kapag sobrang laki ng goal natin, tapos nagsisimula pa lang tayo. Okay? So, liitan mo muna yung goal mo. So, wag mo at ito pa, wag nating ikukumpara yung goal natin sa iba. Kasi baka kasi yung iba na yung kinukumparahan mo na goal ay kumbaga ilang taon na siya sa business, kumbaga kayang-kaya niya kahit anong mga challenges na mararanasan niya. So kayang-kaya niya. So unlike sa yun, for example, baguhan pa lang tayo, di ba? So kung ano yung mga challenges na maranasan natin. So kumbaga wala pa tayong nagiging experience kung paano yun ma-overcome. Okay, so yun lang yung tip ko sa iyo. Sis Marites. Ay hindi, si Sis ka dyan. Kausapin. Ay hindi pala. Si Coach Luben. Di ba na Si Coach Luben ba yun? Si Coach Luben pa. Ayan. So syempre para ito sa lahat na Ayan. So liitan mo muna yung goal mo para hindi ka ma-frustrate. Yan. Next is, paano kayo, Coach, ang way ng pag-post about sa business? So kami, yun nga. So gaya ng tinuturo ni Coach Carl, hindi kami nagpo-post sa wall. So pagdating sa business, meron kaming page na. So tinuturo naman yun sa building your business module kung paano mag-set up ng page
natin or ng Facebook page natin. Okay? Next. Coach, ilang taon na ba kayo sa negosyo po? Yun nga, si Coach Angeli nag-start, kailan ka nag-start? 2016. 2016. So, magsi 6 years na for next year, next month, di ba? Ako, nag-start ako 2017. Okay, so actually ang dami kong company na experience, di ba? Pero yun nga, tanging dito lang talaga sa Team Genuine yung nakita namin yung tamang sistema. Okay? So kapag nandito na kayo, napakaswerte nyo na kasi hindi nyo na maranasan kung ano yung mga naranasan namin before. Kasi kumbaga tinuturo na dito kung paano tayo makakaiwas sa mga maling desisyon na nagawa namin before, di ba? Naituro na dito, okay? So nasa sa inyo na lang kung susundin nyo ba o hindi. Alright? So yun. Siguro na lang last 5 questions na lang tayo, Coach Angeli. Okay. So next, Coach, tips po kung okay na natin. Yan, kapag may bumili po ba, Coach, yung SRP po ba ang presyo tapos idagdag na lang yung shipping fee? Yes, meron tayo niya. Meron tayong tinuro dyan na meron tayong link na dapat sa pag-add ng price. Nakadagdag na yung SRP para hindi naman masyadong mag-react si prospect, okay? Yes. So, automatic na yan. So makikita niyo yan sa group page natin, yung Team Genuine Academy official students. So search nyo lang doon shipping fee. So makikita nyo doon yung tip kung paano ba tayo mag-add ng shipping fee sa price ng product natin. So actually, makikita yan sa guides. Okay, yung guides natin. Yep. Yun. Next, paano po mag-avail ng BP? Yun. So meron naman tayong stockist. So message nyo lang si Coach Maria Fruelda, yung stockist ng Team Genuine. Okay. And then si Coach Daniel Santander. Yes. So pwede nyo silang i-message. Next. So last three. Ayan. So, yun. Coach, nung nag-umpisa kayo sa Team Genuine, paano nyo nalampasan ang rejection at objection? Ayan. So, tips na din para sa mga bago. Ayan, sige. So, normal yan. Yung gaya nga lang sabi na normal lang yung rejection. Normal lang na may mag-criticize sa atin, di ba? So, lagi natin tatandaan na mga ways para mas tumatag. Okay? So, tuloy-tuloy lang natin kahit masakit. Kahit masakit, tuloy-tuloy lang din. Kasi yung mga taong nag-reject sa atin or yung mga nag-criticize din sa atin, kapag nakita nila yung pagbabago sa atin, successful tayo sa sila din naman nalapit sa atin. Okay? So, wag nating palalampasin na sa bawat rejection, sa bawat objection na mararanasan natin, wag nating hayaan na wala tayong makukuhang lesson doon. Okay? Dapat meron tayong makukuhang lesson, aral. Yun. Para, yun nga, doon kasi tayo doon tayo makakakuha ng mga strategy kung paano tayo makapag-adjust, di ba? Paano tayo, yun. Kung paano tayo mag-improve. Yun, di ba? Kasi, more on personal development. Kasi yung success, yun nga lang, yung laging sinasabi sa atin na yung talagang yung pinaka goal natin ay hindi talaga yung income eh. Yung talagang pinaka goal natin ay yung personal development eh. Kasi kapag well developed tayo, yung character natin ay well developed, yung income ay susunod na lang talaga yan eh. Okay, so kaya sa bawat challenges, sa bawat objection, sa bawat rejection na mararanasan natin, wag nating hayaan na wala tayong makukuhang aral. Okay? Okay, next. So siguro last two. Ayan, sige.
So live-in daw tayo. Hindi. So nag-board house ako dito. Okay, masama yan. So, ayun. So, nagpo-board si Coach RJ dun sa kabilang bahay. Okay. Kaya merong rental monthly. So actually kasi isa din kasi kumbaga strict ang parents. Kaya masama para sa amin. Para sa amin, okay? Para sa amin. So, kanya-kanya naman tayong perspective. Okay. So siguro na lang last. Last, bago tayo mag-picture, meron pa ba dito? Ayun, so kasi usually halos lahat ng mga tanong dito ay makikita lahat ito sa Team Genuine Academy. Okay, so kapag hindi namin nasagutan yung tanong mo, review na lang yung Team Genuine Academy kasi yun naman talaga yung purpose ng Team Genuine Academy. Okay, para doon natin maaral lahat ng yung step-by-step process, lahat ng mga kailangan nating malaman about sa negosyo natin. Okay? So I think wala na. Ayun. Ayun, sige. So I think wala nang katanungan. So mag-proceed na lang tayo sa picture. And yun nga, kung meron kayong mga katanungan, message niyo lang kami, yung mga leaders namin, yung mga leaders natin, okay? Kasi kapag available naman kami, sasagot naman kami. Okay? So clear ba, winners? So, after itong picture natin is, mag-post, pag nag-post kayo ng pictures natin, maglagay kayo ng kahit isa o dalawang selfies lang yan nung pinaka-tumatak sa inyo ngayong gabi. Okay? May natutunan ba, winners? Learning ba bago tayo magtapos? Learning. So paki-type na dyan kung learning. Ayan. Ayun, so learning naman daw. Alright, so sige. Siguro mag-picture na lang tayo lahat ng mga naka-close yung camera. So open nyo na para makita natin yung lahat ng mga nagsisigandahan at mga nagsisigwapuhan na mga estudyante. Siyempre, manang-mana sa mga leaders niya. Diba? Ayan, sige. Ay, humahapit ba? Ayun, so admit natin to yun. So lahat, winners, para sa mga bago, ito yung ating signature pose. Ayan. Alright, sige. So, at the count of 1, 2, 3, smile. Ayan. So next. So meron tayong 10 text. Grabe ang dami. Second batch. 1, 2, 3, smile. Alright, second batch. Ayan, so meron pa akong hindi na. Wait lang, muna. Wait, pwede pa ulit sa 1 pa ka na. Okay na yan. Okay. So sige, 1, 2, 3, smile. Yan, wag mo nang mag-message kasi natatakpan yung sa baba. Okay? Alright, so 1, 2, 3, smile. Yan, and then? So next, pang-apat. 1, 2, 3, smile. Pang-lima. Okay, pang-lima. 1, 2, 3, smile. Yan, okay, pang-anim. 1, 2, 3, smile. Okay, picturean ko na lang ito yung mga walang video. Okay, so pwede nang bumaba. And then last. Alright, so congratulations winners sa lahat ng mga umattend dito sa ating weekly online group coaching. And make sure, apply agad lahat ng mga natututunan. Alright?